I surrender all. I surrender all. Just surrender to the Lord. I surrender all. Let Him speak. Hallelujah. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasures. In worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me I surrender now. all. Hallelujah. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, May isa pa sa chorus. I surrender. Kaya tawagan mo ba si brother? I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Panginoon, tulad ng aming inawit, Lord, we surrender all. We surrender our hearts, Lord, our being, our mind, our life, Lord, unto Thee. Without reservation, Lord, take over, Lord. And tulungan niyo kami, Lord, na kami, Lord, mas lalong, Lord, mangailangan sa inyo. Help us, Lord, to have more hunger and thirst, Lord, so that you can fill us, empty us, Lord. Sa bagay na yun, doon nyo lamang kami kayang, Lord, punuin. Sa bagay na yun, Lord, doon nyo kami kayang tugunin, Lord. When we are empty, when we are broken, Lord, you can take over and mold us again into Thy image, into Thy likeness, Lord. Dahil marami kaming kahinaan, Lord. We fail, we Lord, we sin every day, Lord. We backslide every day, Lord. But the good thing is, Lord, lagi kayo nariyan upang kami, Lord, abutin. Walang sawa kayo, Lord, na Ama, Lord, umaabot sa amin. Hindi nagbago yun yung pag-ibig, Lord. Lalo itong tumitibay, lalo ito, Lord, na Ama, nagiging, Lord, malakas. Lord, lalo namin itong, Lord, Ama, nakikita ang importansya nito. For without it, Lord, nasaan kami? Wala kami dito. But by your grace and mercy, Lord, we are here. Dinala nyo kami na ligtas dito, Lord.
bagamat umuulan, marami, Lord, na Ama, na sa labas ay nakaranas ng aberya and worse, Lord, aksidente, but Lord, you are mindful to your people, to your children, Lord, upang kami makaranas ng iyong biyaya sa oras na to. Take over this service, Lord. I humbly ask, Lord, na kayo ang patuloy na mahayag. Kayo ang, Lord, mangusap ayon sa pangangailangan ng bawat individual, Lord. Forgive us once more, Lord, sa aming mga, Lord, kalabisan, sa aming pagkukulang, karumihan, Lord. Cleanse us once more, Lord. We need you, O Lord. Bago kami manalangin, kayo po magpahayag ng iyong mga salita, Lord. Take over this service as we return all the glory, Lord. We ask these things in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Romans 12, verse 1. Familiar na verse po ito. I beseech you, therefore, brethren, by the mercy of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Ang Diyos ang magdagdag at magpala ng kanyang mga salita. Malaya na po kayong makaupo. Amen. Binabati ko po kayo sa pangalan po ng Panginoon. At salamat po sa Diyos at narito po tayo. Bago po lahat, humingi po ako ng paumanhin. Ilang ano din po akong hindi nakapag-attend. Na nagigilty po ako doon. At humingi po ako ng tawad dahil sa mga kadahilanan. Dahil talaga minsan naiipit po ako sa schedule at late na po ako nakakauwi ng bahay. Kaya patawarin niyo po ako, mga kapatid. Minsan nagigilty talaga ako dahil noong nakaraan nababanggit talaga yung mga bagay na parang kailangan talaga natin. Reminds us na sa mga bagay na paukulang natin, no? At minsan nabanggit dito yung provision ng isang magulang, ng isang asawa, ng isang ano, no? Talagang kaya minsan kailangan ko talagang gampanin yung part ko na sa aking pamilya. Pero alam ko na kahit anong reason natin, it may be reasonable, but after all, wala tayong dapat i-reason sa Panginoon. Sa tao, pwede tayong mag-reason, di ba? But again, sa Diyos, nasa Kanya yung parte na kailangan natin isuko yung mga reasons natin. So, for that po, mga kapatid, minsan pa, I am humbly to have your understanding po. At narito po ako. Pag-pray niyo po ako, nawa, Panginoon po ang mag-ayat sa oras na to. At isama na rin po natin sa panalangin yung father-in-law ko. Nandiyan sila kasi sa amin ngayon. At dahil kailangan niyang magpahinga ng medyo sa kanila kasi sa San Fernando kasi medyo mainit sa lugar nila. At meron kasi siyang schedule for surgery. Namamaga yung parang pantok niya. So, nahihirapan siyang minsan maihi. Kaya nagitan ng doktor na may kailangan operahan. So, kaya sila na dyan para may
Renato Manalastas Aquino. No? Nawa ang Panginoon po ang kumilos at maitaas siya at mahaya po. Kaya salamat po at nais kong mangusap sa parte na ito sa ating binasa. Actually, ito yung parang continuation ng ating na naiwan last time, no, doon sa 2 Timothy chapter 21. At basahin ko lang, no. 2 Timothy chapter 21 verse 20. Sabi doon, but in the great house there are not only vessel of gold and of silver, but also wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and met for the master's use, and prepared unto every good work. Flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of pure heart. But foolish and unlearned question avoid, knowing that they do gender strife. And the servant of the Lord must not strive, but gentle unto all men, up to teach patient, in meekness instructing to that oppose themselves. If God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. So, last time ang pamagat ng aking naibahagi sa biyaya po ng Panginoon is the vessels of the great house. No? Now, I want to bigyan ng subtitle to na Pressure, a Test of Worth, Proving Character. No? Pressure, a Test of Worth, Proving Character. No? So, sa buhay natin, nasa last time, no, ito yung pinaka-main natin. There's a variety or parang iba't ibang vessels ayon sa kagamitan, no? At sabi doon sa Romans na binasa natin, ang Diyos, no, nagbigay ng measure of faith accordingly ayon sa amen, sa bawat kakayanan, no? O ayon sa kagamitan, no? Dito kasi typology or parang ito yung parang shadow ng reality, no? Ito hindi naman tumutukoy talaga sa parang kagamitan pangbahay, pero it is actually a vessel that can be used for his honor, no? To honor him, no? Now, bisan ang pressure talagang dumarating sa atin yan, and maraming paraan ang Diyos, no, para dumating yung bagay na mag-pressure sa isang sa atin, no? Now, dito yung binasa natin, yung mga vessels na ito, mayroong vessels of gold, silver, wood, earth, no? Ang bawat materials na ito, they are or they had undergo sa pressure before they out sa formang ito, no? Pero yung pressure na yun, iba-iba ang parang iba-ibang pressure, iba-iba ang pinagdaanan, no? Minsan sa apoy, minsan sa tabak, no? Minsan sa pagtiga, no? Depende sa materials, no? Now, it is actually testing how yung durable niya, kung tatagal ba siya, no? At
kung magagamit ba siya para sa isang bagay na halimbawa yung mga ginagamit na parang pang heavy, no? Heavy na work or yung parang pang mabigat na trabaho, no? Hindi ka pwedeng gumamit ng parang mga kahoy basta-basta kahoy lang diyan. It should be materials that endure loads, no? At kapag ka hindi dumaan sa test yan, hindi bumigay may mga nagsasabi na parang they gumamit sila ng cheap material, no? Nag-hire sila ng mga cheap na parang architect or parang mga nagtatrabaho, talagang nagtipid. May mga nagsabi naman na talagang mali yung maraming under investigation. Pero kapag ka ang isang bagay, no? Ang isang bagay ay hindi napatunayan ang kanyang worth or yung kanyang durability, maraming casualty, no? Maraming madadamay. And the worst is maraming namatay, di ba? Kasi hindi siya talagang quality, no? Kaya hanggang ngayon ata naguhukay pa sila, no? Nakakaawa yung mga tao, no? At yung mga pamilya. Ganun pa man, ang Diyos ang kumilos sa kanila, no? Kung may plano ang Diyos sa kanila, i-comfort sila ng Diyos. At kung may pagtawag sa kanila, nawa sila'y bumalik sa Panginoon, no? Pero sabi dito, no? Maraming paraan at pinapahintulutan ng Diyos ang pressure para sa ating halaga, no? Kasi mahalaga tayo sa Diyos no? Now, when you are in pressure or parang sabi mo troubles, no? Just think of it, no? It is your privilege to prove your worth. Isipin mo sa sarili mo, ito yung pagkakataon ko, no? Minsan nagpo-focus tayo dun sa mismong problema, di ba? Hindi natin na parang hindi pumapasok sa isip natin, ito pala yung pagkakataon natin para patunayan yung sarili natin, yung worth natin, at patunayan yung character natin. Minsan doon tayo bumibigay. And character is what Christ loves the church, no? Because sabi doon, character is what the church, yung beauty ng church. Di ba? And character is victory, hindi to gift, no? So maraming binigay na gift sa atin ng Panginoon. Pero yung character, it is something that you need to prove, no? Pero hindi kapababayaan ng Diyos, no? Sabi nga, hindi siya magbibigay ng pressure or trials that para mag-exceed sa kakayanan mo, no? Pero magbibigay siya ng escape way, no? Merong paraan, no? Pero minsan pag tayo ang gumagawa ng paraan, lalo tayong naiipit, lalo tayong nape-press, no? At lalo tayong nabibigatan. So pressure is a test of worth. Lagi natin tandaan ito, no? Pressure is something that you can say or you can prove yourself, your character, no? Kasi sabi dito, ulitin ko lang, no? I beseech you, brethren, therefore, brethren, by the mercy of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Ito to follow itong earthly vessel na ito. Pero yung imomold mo dyan,
Sabi dyan sa next verse, and be not conformed to this world, but be ye transformed, renewing of your mind. It is an inside work. Di ba? Yung presenting your bodies is afterward ng renewing your mind. No? That ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. No? Napakasarap. Minsan, it can ease the loads. No? Kapag ka naiisip mo na, wah, ito pala ang pagkakataon ko para, no? Or yung parang minomoldi ako ng Diyos. And how can I please God? No? Kapag dumating yung parang, kapag ka may dumating na isang bagay that matitrigger ka, mapapressure ka, ganyan, problema. No? Kaya sabi ng iba sa scripture, minsan bantayan natin yung ating karakter. No? Kasi ito yung binabasa ng tao. Ito yung tinitignan ng mga nasa paligid mo. No? Amen? Sabi diyan, that ye may prove, no? What is good and acceptable and perfect will of God. For I say, sabi diyan, through the grace, no, given unto me. Sabi ni Pablo, hindi siya Kasi siya, no, hindi niya patunay yung sarili niya na worthy siya. Kaya sinasabi niya lagi, by the grace, no? By the grace of God. Kasi alam niya yung sarili niya, marami siyang kahinaan. No? Kaya sabi niya dito, sinasabi ko to through the grace given unto me to every man that is among you. No? Yung mga tao na nakapaligid sa inyo, not to think of himself more highly. No? Huwag niyang iisipin sa sarili niya na mas mataas siya, no? Highly than he ought to think. No? But to think soberly. No? Ano yung soberly? Pag clinic mo yung soberly na yan, sabi dyan, to be of sound mind. Mahinahon. Di ba? To exercise self-control. No? To put moderate estimate upon oneself, think of oneself soberly. No? May self-control. Ini-exercise niya yung self-control niya. No? Soberly. According as he hath dealt. Ang Diyos, sabi diyan, accordingly to every man of a measure of faith. So, merong binigay na measure of faith sa iyo. Measure of faith sa Kanya. Iba-ibang sukat yan. No? Pero ito yung, kahit gaano kalaki o gaano kalaki yung, kaliit yung sukat ng faith na yan, ito yung gustong pagyamanin, sabi ng Diyos, ito yung ingatan mo. No? Ito yung isipin mo. Hindi importante kung gaano kalaki o gaano kaliit ito. Ang importante, meron kang, kaya mo itong dalhin. Di ba? Amen? Kaya sabi dito, yung vessel na yan, no? Iba-ibang gamit. No? Kaya sabi dito, binasa natin sa baba, doon sa 2 Timothy, no? 2 Timothy, sa verse, no? 21, yung mga kagamitan na ito, para iwasan nyo, sabi niya, flee, no? Also, youthful lust. Dahil ito ang sisira ng karakter, no? But follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of pure heart. But foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender strife. And the servant of the Lord must not strive, no? Sabi diyan, but be gentle unto all men. Hindi niya lang sinabi unto all your brethren. O yung parang, sabi dito, unto all men. No? Sa lahat. Maging mahinahon ka. Up to teach. Bakit? Sabi dito, kasi kapag may nakikita, no? May nakikita sa iyo, in meekness, instructing those that oppose themselves. Yung parang umaaway sa iyo, yung parang
umuupo sa iyo, parang natututo sila. No? Sabi diyan, if God pre-avenge you, sabi diyan, kung magkaganon, ang Diyos baka magkaroon ng biyaya sa kanila. No? Magkaroon will sa kanila, give them repentance. No? Siguro tama, no? Na pagbubulay-bulay nila, hindi man nila minsan ma-express yan on the spot, no? Pero minsan magpa-flashback yan, no? At ang Diyos ang magpapaunawa sa kanila, no? Yung mga bagay-bagay na nakikita nila sa iyo, nasasabi mo na witness nila sa buhay mo, no? To acknowledging of the truth. Baka sakaling makaranas sila ng biyaya, no? Sabi dito. And they, sabi dito, and that they may recover themselves out of the snare of the devil. Wow. Hindi natin alam, di ba? Nakagapos pala sila, meron pala silang pinagdadaanan, no? Who are taken captive by him at his will, no? Kaya minsan, sabi, yung pressure, no? It can pwedeng mag-determine, no? Whether we stand or break, no? Pero ang Diyos hindi sumusobra yan. Sa natural na bagay, yes, they test by siguro yung mga makinarya or yung mga piyesa-piyesa, di ba? Ina-undergo nila yan ng under pressure or parang para makita kung tatagal sila sa particular na gamit, no? Ganon din tayo mga kapatid. Pero ang pressure na binibigay sa atin ng Diyos, hindi ito para i-break tayo, no? Sabi nga doon sa isang nabasa ko, yung pressure hindi siya parang para i-break ka or i-build ka, no? Ang pressure dumarating minsan sa atin para parang i-expose, no? Yung kung anong meron ka na, no? Hindi yung parang bibigyan ka niya, pero ito'y nandyan na sa'yo at kailangan lang ng pressure para lumabas yon, no? Nasa sa'yo na yon. Kailangan lang minsan tanggalin ng Diyos yung ibang parte mo, no? O bigyan ka ng isang parte para lumabas yon, no? So, minsan dumarating tayo sa bagay na gano'n. Minsan, sa pressure o sa trial, sa trouble, minsan pag dumating yan, nakakapag-desisyon tayo na mabilis without thinking, no? Pero minsan, kailangan mo minsan mag-pause. At kailangan mo minsan, bago ka mag-decision because there's power in the word. Di ba? Tinuturo sa atin yan, no? Because it determines your destination or yung parang after math or yung parang resulta, no? So, dapat magkaroon ka ng vision, no? Kaya sabi dito, yung suffering, lagi natin nababasa yan, the reason for this, no? Yung suffering, unless we suffer with Him, we cannot reign with Him, no? You have to suffer to reign. The reason for this is that character simply is never made without suffering, no? Because character is a victory, hindi gift. Lagi natin nababasa. Ito'y lagi paalala lang, no? At kailangan natin to. A man without character cannot reign, no? Because power apart from character is satanic, but power with character is fit to rule. And since He wants us to share even His throne, amen? Di ba sa Laodicea, sa church age, ang magtagumpay ay magkakaroon ng parte sa kanyang trono. No? Kaya it is a character, no? Exposure, parang sabihin mo na kailangan ma-develop, no? Yung reward sa atin is to sit with Him in His throne. Pero dapat magkaroon tayo ng character niya, no? At hindi lalabas yan kung walang pressure. Sabi dito, walang suffering. Amen?
Hallelujah. He overcame and is set down in his Father's throne. Then we have to overcome to sit with him. Amen? Kaya sabi pa dito, no? Basahin ko na lang yung ibang mga quote. It's your character, that's what God is looking at. No? Hindi yung kung paano, kung anong itsura mo, kung ano yung nagawa mo, kung ano yung mga achievements or ano, yung character talaga, mga kapatid, no? Yung nakikita. Makita niya yung character niya. Because yung nawala sa atin, nung nagkasalan tayo, yun talaga. When God made man, He made man in His image. That's actually the character. Nung sinabihan niya sina Adan at si Eve na humayo kayo magpakarami, no? Yung character, yung gustong no, ipakalat, no? The image of God, no? Hallelujah. Hindi yung parang itsura ng tao, no? May paa, nandun na tayo. Pero ang hahanapin niya, no? Yung kamukha niya, no? Yung nature niya. And sabi niya, and when he became a son, when he was adopted into the same family he was born in. Now listen. Sabi dito, Presbyterian, Friend Methodist, Baptist, Pentecostal, when you are born again, that only puts you in the family. It's your character, your conduct that gives God confidence in you. No? And the reason that we haven't got a great church marching on today because God cannot find people. No? Well, yun yung dahilan minsan sa mga denomination. But in this church, na makasumpong ang Diyos. Na? Amen? Dahil sabi dyan, doon siya nagkakaroon ng confidence. Amen? Your name don't make you what you are. No? It's your character that makes you your character. Amen? Molds you and makes you what you are. Amen? At sabi ng Galatians, no? When yung binasa natin kanina, no? Yung measure of faith na yan that helps you, no? To build or parang lumabas yung no? Character na yan. Sabi sa Galatians, the fruit of the Spirit, no? Magkakaroon ito ng bunga. Now, fruit is, sabi dyan, singular. Ang bunga, it is a natural result of living tree. No? Resulta ito. No? It is the evidence, no? It is evidence or proof, no? Of life and growth. No? At sabi dyan, yung fruit na yan, ng Spirit, yung love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, ito yung mag-manifest, no? Ito yung lalabas sa iyo, no? Regardless, kahit gaano sukat yung pananampalataya, no? Hallelujah. Na meron ka dito, no? Kaya, yung pressure, it exposes it, no? Ini-expose niya to. Amen? Ay, ito yung binasa natin kanina, ay sinabi natin kanina, yung temptation, pinapahintulutan ng Diyos ang temptation, no? Ito yung natural na sa tao. Walang tao, no? Walang tao na parang hindi dumaan sa temptation, no? Lahat. Sabi dito, it is such is common to a man, yung temptation, no? Kahit si Lord Jesus Christ. Sabi ng Scripture, He tempted in all points. Lahat, na-tempt siya. No? Nasubok siya. Pero ang Diyos, faithful siya, sabi niya. Hindi niya hahayaan na mag-suffer tayo ng sobra. And tempted above that ye are able, sabi niya. But will with the temptation also make escape. Merong way of escape. Amen? Hallelujah. Merong paraan kung paano
amen, mais, o maging magaan yan, no? That ye may be able to bear it. Amen. Hindi niya hahayaan bitawan mo yan, yung bagay na dinadala mo para magkaroon, hanggang dumating ka sa kasakdalan. Pero sabi niya dito, tutulungan ka niya para makayanan mong buhatin yan. Amen. Hallelujah. Kaya sabi, yung fruit na yan, nasa sayo na yan. No? Ang halaman, yung bunga niya, naturally nasa loob na niya yan eh. Di ba? Kailangan lang lumabas. No? And the same din sa atin, sa natural na bagay, sa spiritual na bagay. Yung karakter natin, natatakpan lang yan. Kailangan mo lang dumaan sa isang paraan ng Diyos para palabasin yan. Amen? Hallelujah. Parang yung si Michelangelo, di ba? Yung sculpture na ginawa niya si Moises. Ang pagkakabasa ko nga dun, halos buong buhay niya, no? Lifetime, in his lifetime, inuukit niya yon sa bato. Parang pinag-iisipan niya, no? Hindi siya parang 1 month lang o isang taon, pero sabi dun, lifetime eh. Napunta siya sa, nagkaroon siya ng inspiration hanggang nakakita siya ng bato na parang aakma sa paggawa niya, mga materials niya. Hanggang nung natapos siya, wow, perfect. Ang kulang na lang, sabi niya, magsalita eh. Sabi ng message, di ba? Tapos, pinalo niya. Kasi ayaw magsalita eh. No? Pinalo niya sa tuhod. Amen? At kung minsan, kapag tayo, hindi tayo nakakapagsalita ng ayon sa nais ng Diyos, minsan napapalo tayo. Amen? Nababasag tayo. Amen? At sabi doon, may nagtanong sa kanya, paano mo nagagawa yung isang bagay na maganda sa isang parang ordinaryong bato? Amen? Ang sabi naman, beauty is already hidden there. Amen? I just removed the extra stones. No? Tinanggal lang niya yung mga sobrang bato. Pero nasa loob na yung beauty eh. No? Hallelujah. Ganon din sa atin. No? Nasa iyo na yung kagandahan na yan. Minsan, dadaan ka sa pressure, dadaan ka sa trials, temptation, para amen, i-reflect mo yan. Amen? Hindi to para sirain ka. No? Minsan, darating sa iyo yung parang magigilty ka kasi parang hindi mo nagawa yung parang tama. Nakapagsalita ka ng sobra. No? Pero that's actually attracts God. No? Yun yung uma-attract sa Diyos eh. No? Merong bagay sa iyo na parang nagigilty. Kasi kapag wala yun, parang wala nang connection. Di ba? Normal na sa iyo yun. Amen? Wala nang parang sumasalo. No? Talagang common na sa iyo yun. Pero as long na nandun yun, amen, ang Diyos, amen, interesado sa iyo. No? Hallelujah. Every block of stone has a statue inside, sabi. No? Lahat ng bato, meron niyang parang kagandahan na nasa loob. No? And it is the task of the sculpture to discover it. Amen? At ang great master, sculptor natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Para palabasin yung kagandaan sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya, sabi dyan, kailangan ng, yung binasa natin kanina, yung ness, kahinahunan, yung soberly, amen, at pag-ibig. It takes love to do that, sabi. Amen? And love is the most powerful force. Nababasa natin yan, no? Sabi niya doon, you never cast out devil out of wrong attitude. No. Sa totoo lang, komportable nga ang demonyo sa wrong attitude eh. No? Kasi yun yung gusto niya eh.
Pero kapag ka, amen, parang sinalungat mo yun, no? Sa magitan ng pag-ibig, lalayas yan. Amen? Hallelujah. And now, if you notice, a devil is always hate. Amen? Hate is of the devil. And when people hate someone, remember, it is a terrible devil. No? To despite or dislike. Huwag mong gawin yun, sabi. No? Or minsan, nag-fail tayo. No? Nakakalimot tayo. Naiintindihan ng Panginoon yan. No? Kaya nga nandito tayo eh. Diba? Sino ba hindi nagagalit? Dito. Lahat. Pangiti-ngiti lang kayo, no? Pero, no, we are all guilty. No? Kaya nga nandito yung word na ito eh. Diba? Kasi ito yung kailangan natin. This is a place where parang yung mga may sakit, sabi, di ba? Dito tayo ginagamot ng Diyos, no? Ito'y para sa atin, no? Hindi to para i-discourage tayo o parang. Pero ang Diyos humihilom, no? Sa bagay na pag mga nagagawa natin o that can burden us, no? Sabi dito, dagdag natin, pressure unveils what lies within, no? Dito pinapakita kung ano talaga yung nasa loob natin, no? Sabi dito, a man under pressure is what he is when he's under pressure. Wow. His real true characteristics will show when he's under pressure. Oh. Okay? Get him all riled, stirred up, then you'll see the real man come out. If he's got temper, no, it will show itself. If he's meek and gentle, it will show itself. Put him under pressure once. God put all his children under test to see whether there's any flaws in them. Hallelujah. No? Ang isang mananampalataya daw, makikilala mo siya kapag ka dumating siya dyan sa pressure. Doon lilitaw kung ano yung nasa kalooban niya, loob-looban niya. No? Amen? At ito yung bagay na kailangan maging aware tayo sa sarili natin. Kaya lagi kong naiisip din sa sarili ko. No? Bago ko ito nabuo, no? Napagbubulay-bulayan ko yung sarili ko. Pag dumarating ako yan, alam ni Sister Rochelle yan. Minsan, talagang dumarating sa point na masungit din ako eh. No? Dumadaan ng pressure, ganyan. Pero, nung nabuo ito sa isip ko, it's actually a way of God to prove, no? Yung sarili natin. Hindi ito para sirain tayo, no? Wala aksidente, di ba? Amen? Hallelujah. Tignan niyo si Joseph, no? Punta tayo kay Joseph. Amen? Si Joseph, 17 years old siya. Kung di ako nagkamali, tingnan natin. Genesis chapter 31. Now, Israel loved Joseph, no? More than all his children because he was the son of his old age. Matanda na pero 17 pa lang yata dyan, kung nandun yata sa bandang taas, no? Or, no? Binigyan siya ng coat, ng many colors, sabi. At si Joseph, hindi pa siya ganun ka-matured, actually, no? Marami pa siyang parang kabisihan sa kabataan, no? And when his brethren saw their father loved him more than all his brethren, they hated him. No? Hindi daw nila siya kinakausap ng maayos, sabi dito. No? And Joseph, naiinggit sila eh. No? Yung favor ng ama ay nasa kanya. No? Kasi, tingnan nyo, si Joseph dito, hindi pa siya dumadaan sa problema. Yung favor laging nasa kanya. No? Walang pressure. Wala siyang problema sa lahat. Materials, yung favor, yung
ibig ng... Yung problema lang, yung mga kapatid niya. No? Pero wala siyang pakialam doon eh. Basta ang pabor ng kanyang tatay ay nasa kanya. Pero tingnan natin to, when his brethren saw, galit, no? Galit yung mga kapatid niya, no? Naiinggit. Kasi may gift si Joseph, no? May gift si Joseph kasi sabi dito, Joseph dream a dream, no? Hindi pa nababanggit ni Joseph kung ano yung panaginip niya, galit na sila, no? And they hated him yet more. Galit na sila kasi naiinggit sila nung sinabi niya, nanaginip ako, may napanaginip ako. Lalo sila nagalit, sabi dito. And sabi dito, and he said unto them, here I prayed. Sinabi niya yung panaginip ito, this dream I have dreamed. Ito, alam natin yung panaginip, di ba? Amen. Na meron silang trigo, tapos yung trigo nila, tinatali nila. Tapos yumuko yung mga trigo nila sa trigo niya. Lalo ngayon sila nagalit. Huh? Bata lang si Joseph dito, no? Amen. Anong ibig mo sabihin? Kami? Yuyuko sa'yo, maglilingkod kami sa'yo? Now, dalawa yung panaginip niya. Isa sa kanila, isa sa mga magulang niya at sa kanila din. No? At sabi diyan, sa 9, and he dreamed yet another dream, and told his brethren, and said, behold, I have dreamed a dream more, and behold, the sun, at saka yung buwan, sabi niya, at saka yung 11 stars made, sabi niya, obeisance to me. At sinabi nila sa tatay nila, at yung tatay niya, nirebuke siya. No? Ibig mo sabihin, pati kami, yuyuko sa'yo. Sabi niya ganyan. Now, Joseph here, hindi niya ininterpret yung panaginip. Bata siya. No? Pero may nakikita na si Israel dito, si Jacob dito, na parang kakaiba sa special siya. No? Pero si Joseph dito, hindi niya pa nakikita o hindi pa niya kayang i-interpret ito. Alam niya, meron siyang dream eh. No? Meron siyang dream. Pero hindi niya i-interpret yan. No? Pero obviously, nagalit yung ano niya, at hindi niya alam kung paano siya makakapunta doon. No? Tuloy natin muna. Kaya nirebuke yung ng tatay niya si ano, pero amen. Pero hindi siya nagalit tulad ng galit ng mga kapatid niya, no? Pero ang Diyos pinakita niya kay Joseph yung trono, no? Pero hindi niya actually pinakita kung paano siya makakapunta doon. Now, may promise tayong natanggap, no? Sabi ng Bible sa Matthew chapter 7, mayroong straight gate, wide is the gate, straight gate, maluwag na gate, tapos maluwag na daan, at maraming dumadaan doon. Pero na ang dulo, kamatayan. Pero mayroong straight gate, sabi dito, straight is the gate, and narrow is the way which leadeth to life. Now, ang sinasabi natin dito, mayroong pangako sa atin, no? Na merong buhay, merong pangako na buhay sa atin, no? Pero sabi dito, few there be that find it. Kakaunti. Now, yung kakaunti na ito, pwede mo bang masabi yung sarili mo na kasama ka dito? And yet, it requires character. Kakaunti. Pero it requires character. Kasi yung narrow way na yan, ito yung mga bagay na pinagdadaanan natin under pressure. Pero ang dulo ay buhay. Now, Joseph here, no? Yung si Lord, no? Pinakita, God showed Joseph the throne, no? O Joseph, pinakita niya yung pangako sa kanya, no? Yung kagandahan. He revealed the destination yet concealed the process. Hindi niya pinakita yung process. Bakit? Kung pinakita ni Lord kay Joseph process,
yuyuko kayo sa akin magiging ano ako magiging mataas ako, pero kailangan niyo akong ibenta. Kailangan niyo akong ipakulong. Kailangan niyo akong, amen, pabayaan, awayin. Ganun ba? No, hindi. Hindi niya pinakita. Siyempre si Joseph, wala siyang, bata siya no? Pinabayaan lang until yung galit ng mga kapatid niya, yung pala yung magdadala doon, no? Sa kanya. Joseph saw the dream of reigning, but he did not see the betrayal, the slavery, the false accusation, the years of waiting in prison. Ang tagal niya nakulong. At anong kahalagahan nito? Anong kahalagahan niya yung betrayal, yung slavery, yung false accusation, yung imprisonment? It create maturity. Nag-mature si Joseph dun Think of it. Si Joseph, no? Yung promise, the promise revealed the future. The pressure reveals the character. Yung pangako ng Diyos, napakarami, no? Nire-reveal niya to yung patutunguhan natin. Pero yung pressure, ito yung naghahayag kung sino tayo. Tulad ng binasa natin kanina. Diba? God showed Joseph the destiny but not the road to it. The dream revealed where he was going. The pressure reveals who he was becoming. No? Yung pressure, no? Where worth is tested and characters revealed. The promise declares the destination. The process reveals the person. Na-revealed si Joseph kung sino talaga siya. Hindi niya kaya mag-interpret ng dream. Pero nung napunta siya sa kahirapan, na-mold yung karakter niya, at merong isang nakakulong doon, sinabi yung panaginip sa kanya, look, napagkatiwalaan siya ng Diyos. Na-interpret niya yung dreams. Amen. Bawat isa sa atin, merong kakayanan, merong kagandahan. And it only manifests it according to the character. Amen? Merong gift, merong dito, merong nakahimlay dyan, natutulog. Amen? Parang si Joseph. Who is Joseph without, kung hindi pinahintulutan ng Diyos yun? Now, kung meron pa akong oras na, pwede kong iparallel natin kay David, kung anong pinagkaiba nila. Bata si David, si Joseph bata rin. Pero bakit si David, naghari siya, pero nawasak yung kaharian niya. And yet, Joseph, dahil na-built yung karakter niya, under pressure, under yung kahirapan, no? Pareho silang sinubukan sa babae. And David failed. Anong consequence? Kasi si Joseph, na-built yung karakter niya. Naging broken siya eh. Masakit sa kanya mabitray, iwanan. Naging empty siya. No? Kaya minsan sabi, may inasend akong awit, talagang na-touch yung puso ko talaga. No? Until you empty, you become empty, you never be filled. Until you broken, you never be whole. Amen? Hindi ka mabubuo. Until the potters tried you with fire, you never come forth as pure as gold. Amen. Kaya dumadaan tayo sa pressure, mga kapatid. Now, Joseph, tignan nyo. Amen. Same gift, no? Binigay sa kanya. Amen. Character is the only thing that gives weight, no? Yung character, halimbawa, si Duterte, sasabihin niya, huwag mo subukan, masisira ang buhay mo. Sa tingin mo, magbibiro siya? Yun yung karakter niya eh. Pero kung ibang politician, no? Sa tingin mo, maraming maniniwala. Pero, example lang to, no? Kasi yun yung karakter, no? Niya. So sabi dito, yung karakter mo, no? Character is the only thing that gives weight to your words. Amen? Kahit sabi, kung siguro mayroon kang kakilala, no, para na
nagbabait-baitan, pero nagsasalita ng mababait na mga salita. Sa tingin mo, kilala mo sinungaling. Yung karakter niya, kilala mo. So character gives way. Yun yung parang nagkakaroon ng laman. Hindi yung word niya. Amen? So, si Parao, na naginip din. Now, naka-interpret siya Di ba? Na-interpret niya yung dreams. Pero nung nandun siya kay Parao, look at this. Tumagal pa siya sa kulungan. Si Parao, sa Genesis chapter 45, mahaba to, hindi ko babasahin. Pero sabi doon, ay Genesis chapter 41, no? Si Parao na naginip. Walang makapag-interpret. No? Tapos may nakaalala yung cupbearer. Merong isang Hebrew na nakapag-interpret nung nandun ako, kaya ako nandito ulit nakalaya. Now, sige, tawagin niyo siya. Ilang araw nang naguguluhan si Parao. Ngayon, nung tinawag siya, nandun si Joseph. Very humble. Big. Now, na-interpret niya yung dreams. Anong ibig sabihin nun? Sabi, magkakaroon ng 7 taon. No? 7 taon na kahirapan. At 7 taon na kasaganahan at 7 taon na taggutom. Na-interpret niya yung dreams. Pero, nadagdagan. Binigyan siya ng wisdom ni Lord kung anong gagawin. Amen. Hallelujah. Now, nung una, bata siya no? Yung karakter niya, palaro-laro lang. Pero, hindi niya alam kung para saan yung nakikita niya. No? Nagdadala pa ng separation. No? Nagkukos pa ng trouble. Pero nung nandun siya sa pressure, sa prison, dumaan siya sa process ng Panginoon. Hindi niya alam kung paano siya makakarating dun Pero nandun na pala siya sa daan. No? Ininterpret niya yung dreams ng mga nakakulong. Pero wala nang inexplain niya. Pero si Parao, no? What makes Joseph na ma-enthrone sa position na yon, binigyan siya ng wisdom ni Lord kung anong dapat gawin. Di ba kasabay nun? Kung walang paraan, kahit niya ma-interpret niya yun, magsasuffer lahat sila. But only Joseph, no? God gives Joseph a wisdom how to, makalampas doon. At namangha si Parao. Walang ibang tao dito, amen, na pwede dyan sa posisyon na yan, ikaw lang. Kasi nasa sayo ang Diyos. Hallelujah. Amen. Now, nakita natin how God builds character under pressure. No? Amen. Now, hindi ko sinasabi na si David, parang pareho silang chosen, pero makita mo yung contrast. Di ba? Amen. Now, pareho silang nasubok sa babae, pero si Joseph sa temptation, no? Pero ano yung nangyari kay Hallelujah. Amen. At sabi dito, sabi ng Genesis chapter 45, amen, verse 5, now, wherefore, be not grieved, sabi niya, nagpakilala na si Joseph sa mga kapatid niya, no? Pero dahil sa amin, parang hindi siya nasasaktan sa tuwing maalala niya yung mga nakaraan niya. Amen. Sabi niya dito, huwag kayong mag-alala, sabi niya, nagpakilala siya. Nag-guilty yung mga kapatid niya, no? At that point, nakita niya na natupad yung nakita niya noon. No? Kaya nasabi niya dito, amen, nor wag kayong, sabi niya, now therefore be not grieved, sabi niya, nor angry with yourself, sabi niya, that you sold me hither. For God did send me before you to preserve life. Amen? Hallelujah. Para pala ma-preserve yung buhay natin. Amen? Kasi pag hindi tayo dumaan sa pressure at dumating yung malaking pagsubok sa buhay natin, babagsak ka. No? Magkukulaps ka. Amen? Kaya sabi ito, for these 2 years hath the famine been in the land, yet there are 5 years in which there shall neither be earning nor harvest. And God sent me before you to preserve you a prosperity in the earth,
and to save your lives by great deliverance. So now, it was not you that sent me hither, but God. Amen. Naunawaan ni Joseph yun. No? Kaya minsan, kapag ka may dumating sa'yo na parang unexpected, God sent you hither. Siya ang nagpapahintulot niyan. No? Kaya nalugod si Lord kay Joseph. And He hath made me father to Parao and Lord of all his house and ruler. Nakita niya. Amen? Alam niya, mahal siya ng kanyang ama, no? Pero hindi siguro sinabi niya na mahal siya ng Diyos. Siyempre, mahal siya ng Diyos kasi amen, mabuti ang Diyos sa kanya eh. Bata pa siya, no? Pero hindi niya alam kung gaano siya kamahal ng Diyos, no? Kaya sabi nung awit na yon, no? I didn't know how much He loved me. Alam mo, mahal ka ng Diyos, pero you don't know how much He loved you, no? Until you passed. Kaya sabi niya, until I passed through the storm and look back. Think of it, yung mga bagay na nalampasan mo sa buhay mo, tignan mo pabalik how God moves. And you will see how much God loves you. Amen? Hallelujah. You don't know Jesus was that you needed. Sabi doon sa awit. Until He was all that you have. Until He was all that left. Si Joseph naging empty siya eh. Wala siyang kakampi. Amen? Hindi niya alam na, amen, ang Diyos ang kailangan niya until, no? Ang Diyos na lang ang natira sa buhay niya. Yun na lang, wala na yung tatay, wala na yung kapatid niya, si Benjamin, wala na yung nanay niya, yung mga kalaro niya. Until God is only, no, in the sin. Hindi siya pinabayaan. Kaya namold yung karakter niya doon, no? Well, si David, no? Ganon din. Contrast yan eh, iba. Now, hindi natin pwedeng ano yung buhay natin eh. Marami tayong pagkukulang, hindi natin pwedeng parang yung karakter natin. Brad, hindi naman lahat naman tayo dito, parang wala. Pero it makes inspire, di ba? Kaya nga may contrast eh. Si David, marami siyang failure. Parang tayo, di ba? Maraming failure pero hindi nawala yung mata ng Diyos sa kanya, yung tenga niya, no? Maraming pagkukulang si David, broken si David, no? At talagang amen, nandun yung pagsisisi sa kanya, no? At hindi niya malimutan yun sa tala ng buhay niya. Kaya nga tinala niya yung sa Psalms. Matapos na ako, basahin ko na lang to. Amen. Sabi dun sa Psalms, now, noong nasulat niya ito, talagang wasak na siya. Hindi to parang Psalms na parang ano siya na parang umaawit siya na parang may broken siya dahil sa kasalanan na nagawa niya. Kaya yung suffering ng kanyang sambayanan na apektuhan. And even yung bunga ng kanyang kasalanan, yung anak niya, but baby pa, namatay na. Amen? Kaya sabi doon sa Psalms 51, wash me through from mine iniquity. Ibig sabihin, meron siyang nagawa. Kailangan niya ng paghuhugas and cleanse me from my sin. Amen? Hindi mawala-wala sa kanya to. Amen? For I acknowledge my transgression and my sin is ever before me. Hindi nawawala sa kanyang harapan yon. Against thee, the only I have sinned. Amen? Sa Diyos siya nagkasala. Amen? At talagang hindi mawawala yon. Behold, I was shapen in iniquity and in sin did my mother conceive me. Tignan mo kung gaano siya karubdob na sinasabi niya to kasi dahil sa kasalanan na nagawa niya. Now, I am telling this unlike Joseph, di ba? Nauna yung talagang persecution sa kanya.
But in here, spiritually, kapag nakagawa tayong kasalanan, yung spiritual being natin, ito yung pinipersecute. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi na, purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Hallelujah. Make me to hear joy, gladness. Amen. Hide me, thy face, from my sin, and blot out all mine iniquities. Create in me a clean heart. Why? Ito yung, dito na, nanggaling yung awit na yan. Yung Tim. Kasi yung puso niya, punong-puno ng karumihan. Hindi niya maaalis yun. Amen. Hallelujah. And renew right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. I-restore mo ako. Amen. Now, medyo mahaba to, pero ito yung kabayaran, no? Nung failure na, no? Pero yung pagkasira niya, tulad nga na sinabi ko sa inyo kanina, the biggest or greatest mistake ng kanyang anak attracts God. Lalo na dito, yung brokenness ni David, na-attract ang Diyos. Amen? Ganon din tayo. Kapag dumating sa atin yung parang bagbag yung puso natin dahil sa kasalanan na naggawa natin, na-attract ang Diyos. Dahil anak ka niya. Dahil nasa process ka eh. Nasa process ka ng perfection. Amen? Hindi niya inaasahan na makakapasa ka sa pagsubok na ibibigay niya. Pero ang inaasahan niya, tatayo ka. Babalik ka kasi tutulungan ka niya. Amen? Hallelujah. Tutulungan ka niya makabalik. Amen? Kaya minsan yung mga tinatago natin, amen, na mga nagawa natin, tinatakpan ng Diyos eh. Minsan may naipakita ko dito yung parang binasag na palayok o yung parang vase. Diba? Dito na ako magtatapos mga kapatid. No? Nung nabasag yon, merong isang great artist at pinagtagpi niya yung pira-pirasong yun hanggang mabuo ulit. Pero ang pinandikit niya, no? Pinandikit niya ng amen, yung parang lacquer gold. Yung lacquer gold na yon, amen, nag-highlight sa mga bitak-bitak ng base na yon. At yung base na yon, hindi na ganun, amen, yung halaga niya. Kahit na naka-expose yung mga kasiraan niya. Pero dahil dun sa lacquer gold na yon, amen, na na-highlight, amen, nag-iba yung worth niya. Amen. Hallelujah. At nabuo siya ulit. Hindi na siya parang pangkaraniwan. Amen. Ganon tayo minomolde ng Diyos. Amen. Ang sabi doon, amen. Hallelujah. Sabi doon, may the most perfect embodiment of all our trauma, shattered lives. Amen. Instead of throwing away the broken beloved pottery, we will fix it in the way that doesn't pretend. It has been broken, but honors the breaking. Amen. And more so, the surviving, but highlighting those repaired seams with gold lacquer. Amen. Not the object is functional once again. Amen. And dignifies, not disgraded. It's stronger and even more valuable before of its enforced golden scars. Hallelujah. Rather than trying to hide the damage, minsan tinatago natin yung mga bagay na nakakasira ng image natin. Amen. Pero sabi dito, after God build us again. Amen. Yung create tayo, minolde tayo ulit sa magitan ng kanyang dugo. Amen. Yung mga tinatago natin, mga pagkukulang natin, hindi na natin ikinakaya. Bakit? Natatakpan na ito ng dugo. That makes you beauty again. Trying to hide the damage. Amen. Pero ito highlights the repair. The imperfection are make
what makes the beauty and valuable. Amen. A broken piece that is put back together has more of story, seems more authentic and real, is stronger and more resilient than something that has stayed pristine. The breaking of what once was. Amen. The layered of time-consuming process of putting back together, the mending it with gold. And sabi dyan, yung trials, yung pressure, yung temptation. Amen? Sinabi ng 1 Peter, 1 Peter 1, verse 7. Amen? Yung pressure, yung trial, yung temptation, name it. Amen? Hindi lang actually yung faith mo. You have faith. Amen? Pero sabi doon, sa 1 Peter chapter 1, verse 7, that trials of your faith being much precious than gold. Amen? Hindi lang basta, may faith na tayo eh. Di ba doon sa binasa natin na gift of spirit, may faith doon eh. Pero yung trial, yung temptation, amen, is what makes you precious. Sabi, than gold pa. Amen? Kaya kapag dumadaan ka ng trials, yung pressure, remember, you are molding God as precious as you can be. Pinapakita niya yung precious. Amen? Thing inside. Hallelujah. Kaya, lagi natin ilagay yan sa ating kaisipan. Amen? Hallelujah. Might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ, who having not seen, ye love. Hindi natin nakikita ang Diyos. Mahal ba natin ang Diyos? Kahit hindi mo nakikita. Amen? In whom, though now ye see not, amen, yet believing, naniniwala ka sa Kanya kahit hindi mo nakikita. Pinapaniwalaan mo siya kahit hindi nakikita ng iyong mata. Amen? Amen? Hallelujah. Bakit? Kasi may faith ka and faith is a vision. Alam mo, nariyan siya, narito siya. Amen? We're not walking by sight but walking by faith. Pero there will be a time when you are not walking by sight, then your faith will be your sight. At maintindihan mo, no? That a measure of faith according, amen, kung ano yung pressure. Now, pressure, lagi natin tandaan, is a test of worth. Prove yourself. Prove your character. Alayin ng Diyos ang kanyang mga salita, amen. Tayo po'y, sa Diyos po ang kapurian. Pwede ba tayong umawit? Pwede ba natin awitin yung awit na praise His name? Hindi ko masyadong kabisado to eh. Pero pwede, samahan niyo po ako, pwede po tayong tumayo. When everything falls apart. Samahan niyo akong umawit. Amen. Hallelujah. Kaya, maraming bagay, amen, maraming paraan para itest tayo ng Panginoon. Pero when we come to trials and temptation in everything, when everything falls apart, sabi, praise His name. Amen. Ipakita mo kung sino ka. Ilabas mo kung ano yung meron sa loob mo. Amen. Hallelujah. Dahil yun yung gusto, yun yung kalooban ng Diyos. Hallelujah. Against the wall, and your mountain seems so tall, and you realize life is always fair. You can run away and hide, let the old man decide, or you can change the circumstances with a prayer.
raise your hands and say, greater is He that is within me, and you can praise the hurt away. Praise the name. Isan pa? Nakoros. And everything falls apart when you have a broken heart. Raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and I'll take the pain away. When you feel your own. Hallelujah. And when you feel alone, raise and sing. And you feel all hope is gone, just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the hurt away. Greater is He, and that is within me. You can praise the hurt away. Pwede po pa natin palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah. At maaari na po kayong makaupo mga kapatid. Tayo po idadako sa sunod na ito ng ating gawain. At kung sino po ang may prayer request ay pwede pong lumapit dito at iabot. Basahin natin. At meron na po ditong inabot na isa. Prayer request. Tatlong prayer request. Una po, pakisama po sa panalangin si Brother Andy and Sister Presi para sa kalakasang spiritual at gayon din sa pisikal. Gayon din sa provision ng Panginoon sa kanilang pinansyal na pangangailangan. At sa pangalawang prayer request na loobin nawa ng Panginoon na matuloy at walang maging hadlang sa pagbabayaran sa property ni Ate Rose at mahanapan nawa namin sila ng property na magiging tirahan nilang mag-iina. At sa pangatlong prayer request, isama po natin sa ating mga prayer ang mga nasa panghihina sa spiritual, sa mga nasa pangangailangang pinansyal at kagalingan para sa may mga karamdaman. At kung sino pa po, sa GC po, ay pakisenda lang po. Pakisama na rin po sa prayer niyo po ang si Brother Jojo, si Brother Joseph, si Daddy po, tsaka si Sister Mel dahil sila po ay ginugulo ng kaaway dahil we believe ang sickness ay ito ay evil, ito ay devil na nagpapahirap sa atin. Kaya isama niyo po sila sa inyong mga panalangin. At meron pa po ba? At kung wala na po ay tayo po iluluhod na.
bago po natin isara ang ating gawain, ay pwede po ba nating awitin ang sa biyaya mo at inanyayaan ko po ang bawat isa na tumayo. Awitin po natin itong sa biyaya mo. Dahil sa biyaya niya, tayo'y magtatagumpay sa mga trials na ating kinakaharap, mga kapatid. Ang buhay kong ito'y sagana sa biyaya mo. Kahit na ako'y nagkukulang sa'yo, kung minsa'y nadarapa habang naglilingkod, buhay ko ay may pag-asa dahil sa biyaya mo, sa biyaya mo, magpapatuloy ako, di sariling lakas, kundi sa pag-ibig mo, wagas sa iyong salita. Magtitiwala ako, yamang nalalaman ko, ang buhay ko'y hawak mo, mayroong lakas hanggang wakas, dahil sa biyaya mo. Second verse. Ang buhay kong ito'y puno ng kagalakan, kahit minsa'y napapagod ang aking isipan. Pagsubok may magdaan, di ako pababayaan. Buhay ko'y may katiyakan, dahil sa biyaya mo, sa biyaya mo, sa biyaya mo, magpapatuloy ako, yes Lord, di sariling lakas, kundi sa pag-ibig mong wagas, sa iyong salita titiwala ako, yamang nalalaman ko, ang buhay ko'y hawak mo, mayroong lakas hanggang wakas, dahil sa biyaya mo, sa biyaya mo ako nabigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayon ako'y mayroong kagalakang di mapapantayan. Sa biyaya mo, papatuloy ako, di sa rin lakas. Amen. Kundi sa pag-ibig mo, nalaman ko, ang buhay ko'y hawak mo, mayroong lakas hanggang wakas, dahil sa biyaya mo, mayroong lakas hanggang wakas, dahil sa biyaya mo. Amen. At tinatawagan ko po si Brother Kenneth for closing prayer.
sampang yumuko at manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat Lord sa inspirasyon muli na yung pinagkaloob sa amin. Ang presensya mo, Panginoon, ay hindi kailanman nagmamaliw sa amin. Panginoon, patuloy mong, Lord, binibigyan kami ng kalakasan espiritual na kung saan dito sa magulong sanlibutan na ito, Lord, ay tunay na marami kaming mga bagay na kuminsan hindi maintindihan. Subalit, isang araw, aming maunawaan na lahat ng ito ay biyaya mo lamang. Lahat ng ito ay meron kang sakdal na kalooban. Kaya Lord, ang lahat ay binabalik namin ng pasasalamat at paglilingkod sa iyo. Salamat sa kapahayagan. Tunay, Panginoon, kuminsan binabasag ang mga bagay-bagay para ma-appreciate namin ang pagpapala kagaya ng aming napakinggan sa gabing ito. Lord, ginagamit mo ang mga bagay na mabibigat sa amin at hanggang sa ma-press ng ma-press. Lord, ang pressure hanggang sa lumabas, Panginoon, ang iyong ipinunla sa aming kalooban, Panginoon. Walang iba kundi ang iyong bahagi na nasa loob ng aming kaluluwa. Sa pamamagitan naman kapag subukan, karamdaman at lahat, Lord, ay lumalabas at lumilitaw ang bahagi mo sa amin. Salamat, Lord, dahil sa bagay na yan ay kung wala ka, ay hindi namin maintindihan. Kung wala ka, Panginoon, ay kami, Lord, ay malulugmok na lamang sa kalungkutan sa mga problemang ito. Subalit, Panginoon, salamat dahil merong ikaw sa aming buhay. Meron ikaw na nagpapaunawa, nagbibigay sa amin ng kagalakan at upang kami, Lord, ay patuloy na makapagpatuloy sa journey na ito. Salamat, Lord. I-bless mo ang iyong ginamit na tagapagsalita sa gabing ito na pinahatid mo sa amin ang iyong mensahe. Bless mo itong Brother Mervin kung saan ibalik mo ang pangailangan ng spiritual, ng mga kalakasan na nawala. At lahat, Panginoon, pangailangan niya sa pamilya at sa iba pang mga bagay, Panginoon. Ganon din po sa amin, Lord, na nakapakinig. Hayaan mo, Lord, na patuloy na maging baon-baon namin ang salitang aming napakinggan sa gabing ito. At lahat ng aming panalangin, bago pa namin ito isinambit, meron kaming pananampalataya. Kung kaya, Lord, ang pananampalataya ay nagagawa nitong ipakita at ipahawak sa amin ang mga bagay na hindi pa namin nakakamtan, Panginoon. Salamat, Lord, dahil meron ng katugunan sa aming mga panalangin na ito. Salamat sa iyo po ang papuri, pagsamba sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Jesucristo. Amen. At tayo po yung nagtatapos na. At tayo po yung magkamayan. Awitin po natin yung salamat. Ang kalawakan, hindi ko maunawaan dahilan kung bakit ako'y pinilit mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ay hindi niya